What's up guys? Local stage na naman ang ating amateur online podcast. So ang ating next guest, kababata ko ang pinakaunang taong nagtato sa akin na ngayon ay naituloy-tuloy niya ang kanyang passion hanggang sa makilala na siya sa isa sa pinakamagagaling na tattoo artist. Hindi lang sa Baguio City pero sa buong Pilipinas na. So wag nating patagalin, excited na ako dito sa episode na to. Paulie G ng Sticky Mot, let's go! So good day. Ang ating next guest walang iba kundi si Polly Guzman. So, what's up, Polly? Maraming salamat at pinaunlakan mo ako dito sa ating amateur na online podcast. So, simulan natin sa kamusta? Okay lang naman. Bale, tamang tattoo session, biyahe-biyahe. Kaya nga Solid, medyo sa hectic. sa sa back ng ng call natin. Nagtatato ka pa tapos nag-break ka para dito sa podcast. Big time. Kasi after nito, biyahe ako. Pero it's good to have you, bro. Yes, mismo. So, ayan, si Polly nga pala kasi isa rin sa kababata natin. Isa sa mga nagpakilala ng kung ano-anong eksena sa buhay natin. Hindi lang sa akin, marami kami. Siyempre sa Wangal Crew, sa Pasimuno. Sa Pasimuno ng Wangal Crew. Ng skate scene dito sa La Trinidad. Although, hindi naman kami yung mga nauna na skater dito sa La Trinidad. Pero yung pag-usbong kasi ng scene dito, ayan, si Polly talaga yon. Mag-isa lang niya nan dati sa BSU hanggang sa ayan, na-recruit kami. Pero ayan, kamusta Polly? Anong mga bago sa buhay? Eto, medyo nag-excel ako sa media. Dati kasi ako sa tattoo. Tapos napapasok ako sa hip-hop scene, sa mga rappers, ganyan. Tapos production, clothing. Madami kung i-breakdown ko, sobrang ano. Pero ang pinaka-importante doon na nangyayari is yung vision ba? May Mismo. mission lahat ng nangyayari tsaka ginagawa. So, yun, Sticky Mouth fam. Yan, Shout Sticky Mot. Shoutout sa Sticky Mot. So sa mga hindi nakakilala, si Polly rin palang isa rin sa pasimono sa ating Sticky Mot. Ayan. So sa out. mga may trip sa kanyang clothing line, PM nyo lang siya, ilalagay natin lahat ng socials niya dito sa description box. Alright, 'di ba? So Polly, simulan natin sa pagkabata. Um, kamusta ang pagkabata dito sa La Trinidad? Growing up sa La Trinidad, 2601, okay naman kasi ang story naman nun, tol, parang palipat-lipat kami ng bahay. Okay. So, yung buong school life ko, palipat-lipat ng school. Tapos nagkataon na doon na ako tumagal sa CCDC, doon ko na kayo na naging kaklase. Pero besides that, yung question mo na paano yung paglaki dito sa La Trinidad, very simple. Tsaka masaya kasi halos lahat ng tropa mo, kapitbahay mo eh. Mismo. Pero yun, Polly, tanong ko lang, tiga La Trinidad ka ba talaga? Saan yung roots ni Polly? So, actually, dalawang ano yun eh, dalawang place yun sa mother side tsaka father side. So, sa father side ko, dito sa La Trinidad, sa Binang. Mhm. So, Ibaloy si yung family sa epats ko. So, sa mother side, sa Pakdal naman, sa Right Park, mga kabayo, mga ano, Pero yung horseback. mother mo sa Pakdal is Ibaloy din ba? Kasi karamihan din sa Pakdal, Ibaloy eh. Parang mix siya eh. Hindi ko rin naman Okay. ang Panay tsaka Ibaloy na side. Yeah. So, Kumaro, yeah. Sa mga manonood dito na mga kakilala ni Polly sa Manila or sa ibang lugar man kasi alam ko affiliated ka rin sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas like Manila, Cebu. Dito kasi sa Benguet or sa Cordillera, marami po talagang ano dito, hindi lang siya iisa lang na merong Ilocano lang. Marami po talagang kumbaga ethnicity dito. Like Ibaloy, Kankanaay, Kalangoya, and basta marami. As in, sobrang hindi, kumbaga kami dito na nakatira sa Benguet is nakakaintindi kami ng at least 3 to 5 languages. Kahit hindi namin siya
kayang i-converse, ganun. Pero nakakaintindi kami, so, yan. Mahirap tumira dito, guys, sa tutuusin, kasi iba-iba ang salita. Sa Hindi ba? Yes. culture, magkakaiba. Yes, magkakaiba talaga ang culture. So, ayan. Ayan, good to know na dalawa kami ni Polly is parehas na Ibaloy. Ang alam ko rin is, dati nung high school kami, nagbibirohan kami ng mga konting Ibaloy words. Pero yan, Polly. So, sabi mo na, palipat-lipat ka ng school, hindi na natin itatakal yun. So, punta na tayo sa CCDC. Sa CCDC, Polly, higher year ka namin eh. Uh, Higher year ka namin. And then, so, bago mo kami nakilala or bago ka nag-start, kasi ito is papunta sa skate scene. Bago mo kami nakilala or nabuo mo yung grupo mo ng skate, kamusta naman? Anong mga gawain mo noon, nung time na yun? so sa pagkakaalam ko, dati, before ako nag-CCDC, pumupunta na ako dun sa CCDC. Okay. Nasa akong first year nun eh. Nazarene. Yan, hindi ko alam yun ah. Sa CCDC, para mag-show up, parang may babae kasi doon na ano eh, na anak ng vice president. Tapos, di ko Shoutouts, nasasabi. shoutouts. Pero ano, yun, may mga tropa din kasi gusto kong naghahanap ako ng mga skater, ganyan. Tapos dala-dala ko yung board ko tsaka drumstick ko. Kaya drummer na dati. So, yun. And then after a while tumagal, second year, nagustuhan ko na parang okay ata dun mag-aral. Eh, yung bahay namin, katabi lang ng school. So, Yeah. as in, literal na yung school, tapos yung tabi ng lupa, bahay. Parang Next block. One block ganun. away. So, Polly, sorry to cut. So, ibig sabihin sa Nazarene, wala kang nakitang people of your culture. meron naman, pero ako lang talaga yung parang vibe na skater vibes. Tapos, Mm. parang mababait kasi yung mga ano dun eh, Sa estudyante. bagay kasi ang Nazarene rin Poly is ano eh, Christian school, 'di ba? So, Lang siya, intimate lang, konti lang okay, kami. okay. Okay, so yes, let's continue dun sa ano mo kwento mo, Poly. Okay, so, yun, kung ano yung mga gawa ko nun. So, basically, dati pa, artist na ako. So, mahilig na ako mag-drawing, nagpe-painting na ako. And then, yun yung isang ginagawa ko na ever since. Tapos, naging way of connecting ko din sa mga tao. And yung skate. So, yun, parang nakilala ko na kayo dun. Magbabanda na kayo nun eh. Tapos, Mm. rocker. So sa mga hindi nakakaalam, si Polly is isa ring drummer actually. Nakasama natin siya ng may mga bilang na gigs. Pero ayan, simulan muna natin doon bago natin i-ano. Paano ka na push sa music, Polly? Na bakit drums ang napili mo or paano mo nasabi na gusto mo maging drummer ganun? Okay, so sa drums side naman, parang ano eh, meron akong influence din na mga kuya, sila Kuya Shem. Tapos yung mga music kasi, alam mo yung Under Oath, yun yung mga yun, parang yung mga bagsakan, ganyan. So may ano ako sa beat, parang medyo sensitive ako sa beat. So doon ako napamahal sa may drums kasi yung sa set, ikaw yung heartbeat ng ng banda. Okay. So, very sensitive ako sa beat. Tapos yun, natuto ako ng metronome pala, hindi pa. So yun, ano pa ba yung mga ano? Doon, nakilala ko na kayo na banda kayo. Cool, cool nung mga to, magkakasama to. Ano pa, forma. Tapos nagpo-perform na kayo mismo sa school. Tapos parang nasa big stage, buong court. Ano, sabi Grab ko. grabe 'yan, grabe 'yan. Sa Nazarene, Sorry. walang ganun talaga na yung mga ganung eksena. Tas tropa-tropa pa yung mga na teacher, mga instructor, ganyan.
Yun na nga eh. Yun yung pinakamaganda doon actually. Kaya sabi ko rin sa parang podcast namin ni Body the Barber na Oh. kumbaga yung CCDC kasi hinulma tayo doon eh. Mm, Kahit anong mga gusto natin gawin doon dati, pinapayagan tayo maging free. Yun naman yung isang magandang part sa school natin na yun, tol. mismo. Pero anyways, Polly. So, paano ka nag-start na matutong mag-drums? So, nag-start sa church. Doon ako, ano, parang, yun yung place na may drums kasi. So, dati pinakakanta-kanta kami nung bata kami. Kanta-kanta hanggang nahanap ko yung kung saan ako nararapat. And then, yun, parang naging seed sa akin yun na parang ano, naging sensitive sa mga bagay-bagay sa buhay, mga ganyan. And then, nag-guide ako sa ganun. So, yun, parang sa worship team kasi may ganun, may sa church natin. May worship team na sinasabi nila ano, may mga care groups ganyan. So, you have to serve din. So, kailangan ko rin syempre makisama, matuto, makinig ganyan. Bago ka mag-drums, hindi lang basta gusto mo lang mag-drums. So, natutunan ko rin na i-work hard para makapunta sa ganong level na makapag-play ka ng drums, ganyan. So, yun, sila, ano, Kuya Jeff, ngayon pastor na siya, Pastor Jeff na tawag. So, yun, sa worship team. Tapos, minsan, nanggigigil ako sa, alam mo yung parang gigil ka kasi feeling mo banda ka nga eh. Tapos, naalala ko nun, ano, Mismo. di ba, worship level, gaganyan-ganyan. Tapos pag nanggigil na, yung parang ginagawa mo ng rock and roll. Tapos titingin si ano, yung worship leader. Oo. Doon ako nagulat actually sa church na yun kasi yun nga. Hindi ko alam, ganun naman rin yung church namin. Kasi born again Christian yung church namin, may banda. Pero hindi ako nakakita ng hardcore na talagang, alam mo yun, yung headbang, yung mga headbang talaga. Ilalabas mo talaga yung ano mo eh. Yung Kaya kami, puso mo talagang, kumbaga, para bagay na bagay talaga siya that time sa youth. Kasi mm, grabe yung kumbaga yung apoy dun sa church na yun eh. And hindi pa tayo ano noon, hindi pa tayo Sunday service noon. Friday. Nasa youth service tayo kada gabi ng Fridays. Mm, Grabe. So doon pala nagsimula yun kasi naalala ko. Kumbaga kasi si Polly sa CCDC, sobrang underrated na drummer. Kumbaga hindi niya nilalabas yung sarili niya as drummer. Eh. Talagang kumbaga sa 4 years na nagbabanda kami, alam na naming drummer siya pero kumbaga nandun lang siya pag kumbaga wala kaming drummer. O sige, ako na. Parang ganon. Pero sa church, doon naman kami magkakasama talaga. yan. Ayan. So Polly, nung after nun, sa drums, after natin sa drums, and yun naman sa art. So napapansin na kasi natin talaga na high school pa lang tayo, nagdo-drawing ka na. Paano naman Mm. ang kwento mo sa art or sa drawing? So, ano ba yun, yung sa origin, paano, ano, Kung paano ka nagsimula or paano mo na isip na parang paano mo nakita na may potential ka pala sa pagdo-drawing? okay, okay. So, ganito, basically, yung pops ko, artist siya. So, yung tatay ko, gitarista, tapos, tawag dito, nagpe-paintings, before pa umuso yung tarpaulin, sila yung mga gumagawa ng ano, yung mga art and science. So dati mano-mano pala talaga 'yun. Oh, hindi pa uso yung tarpaulin nun, wala pang print ng tarpaulin. Siguro meron pero that time syempre hindi lahat may gamit. Oh, probably. Pwedeng gano'n. Pero hindi ko alam na gano'n na talagang mano-mano pala talaga siya dati. Kumbaga, Okay. hindi siya uso eh. Kumbaga, hindi, ngayon kahit saan ka pumunta, may tarpaulin. Pero, balik tayo sa storya ng art. Parang,
Basically, si Pops ko, isang influence ko na nakita ko parang nafa-fascinate ako sa mga ginagawa niya. Mhm. Siyempre, as bata, hindi mo alam yung hirap, yung kumbaga, how to make money as artist before. It's hard. Pero ang nakita ko kasi yung art eh. Parang nagdo-drawing ako, tapos papakita ko yung drawing ko sa parents ko. Sorry, Polly, anong age ka nag-start mag-drawing? Siguro, kinder, nagdo-drawing na ako eh. Parang kindergarten, sinasali na ako sa mga, alam mo yung poster making, Yes, yung sir. mga Yes, sir. So, yun, parang wala akong ka-idea na nahuhulma na pala ako nung time na yun. Oo, talagang dun na yung path eh. Yun Kinder pa lang eh, no? yung excitement ko, dun yung Oo. baga, yun yung field. Tapos, yung support ng teacher na, alam mo yung pag nakita nila potential ng bata. Mhm, mhm. You go to this place, ganito, ganyan, sumali ka. Ganyan. Eh ako naman, sige. So, dun yung origin nun. Tapos, nag explore ako dati. Elementary na carving, ganyan, painting. Napunta ka sa carving? Alam mo yung mahilig ako, ay handy yung kamay ko eh. Mahilig akong gumawa ng something na like minsan wala akong sinusundan eh. Wait, is it because tiga-Pakdal ka rin? Or, Maybe kasi di ba sa Pakdal is doon ang mga keychain, doon ginagawa yan eh. Sa Minds siguro View actually, mga ganun. yun yung mga Sorry. Wait, siguro parang ganun na rin yun. Kasi yun siguro yung mga nakikita ko sa paligid ko. So everywhere you go is art. So mismo. dati hindi ka pa makakabili ng mga lightsaber ng Star Wars parang or mga espada-espada. Sa bagay. Kumbaga, Or baril, parang alam mo yun, ah, gawa ka ng sarili mong mismo, buti nga naabutan na pa natin yung mga ganong panahon na para-paraan ba, kung wala, hindi mo pwedeng bilhin yung laruan, gumawa ka ng sarili mo. mismo. Okay, sorry Polly, ituloy natin. Saan na ba tayo? So, kukwento ko yung yung parang transition ng pag ko sa art. So, yun, sa carving, tsaka minsan may mga putik na clay. So, clay molding din. Oo, so parang gumagawa ako alam mo yung nai-imagine ko na yung nakikita ko sa mga art exhibit or sa mga movies. Mhm. Parang nai-imagine ko yung sarili ko noon na parang mastig siguro noon pag yung oras na yung time na yun, parang ako din. Meron akong mga artworks na mga muka-muka, ganyan. Tapos ang kulit ng mga kapatid ko kasi hindi nila alam na parang something, yun, parang seryoso yun na mga Oo. artwork. Oo. Tapos yung isang muka, dinagyan ng mga pula-pulang parang ink na tubig, ganyan. Parang na pagtripan. Pero yun, masaya siya. Tapos naging malaking tulong siya sa pag-express ko sa mga emotions ko kasi syempre growing up, ang dami mong, alam mo yun, gusto mo express yung sarili mo. At kung Yung may problema, doon mo rin siya i-jive eh. feeling mo, magulo yung utak mo, yung buhay mo. Mhm. So, Mhm. ganun siya. Ano pa ba? Kahit nung high school, nung magkakasama na tayo, di ba, sali-sali ng slogan, poster making. Oo nga na laging tapos sinasabit kasi yan or pinopost sa hagdan, Oh, 'di ba? mismo. So, ayan, syempre laging merong entry si Polly doon. Anyways, Polly, putulin muna natin 'to. Speaking of kasi meron kaming take sa kwentong 'to eh. Kailangan ko rin yung side mo. Okay. Nung high school tayo, Polly, meron tayong isang project na parang gagawa tayo ng video. Ewan ko, Mm. hindi ko alam kung No Limit ang area yun or El Filibusterismo. Ang alam ko dun, hindi ba Ibong Adarna? Hindi. Ah, Jose Rizal lang yun. And then,
kung naalala mo, napunta tayo sa isang ilog sa may KM3. Waig. Sa Waig. Oo, mismo. So, ayun nga. Ano yung side of story mo doon? Ano yung mga naramdaman mo doon? Ano yung mga nakita mo? Ano yung mga hindi mo makakalimutan doon? Okay, so sa mga nanonood dito, first of all, magkakasama kami nila Kyle. Magkakasama tayo, di ba? So trouble yun. Trouble yung nangyari. Napaaway kami doon. So, ano ba yung naramdaman ko doon? Wala eh, parang ang bilis nangyari yun. Ang bilis nangyari. Tapos may mga kasama pa tayong walang kalaban-laban. May babae, ganyan. Tapos ang dami nila. Tumatakbo tayo sa ilog. Hindi natin alam kung saan yung exit. Solid yung adrenaline nun. Grabe yun, grabe. Iyan ba natin yun? Kwento ba natin yun? Ikaw, kahit ano, mga may sisingit mo lang. Grabe yun eh. Kasi parang um, nag-film lang tayo doon na wala tayong kaalam-alam. Tapos tambayan pala yun. Parang hideout pala yun ng mga gangster. Mismo. Mismo. Nakatapak tayo sa maling lugar. Tapos sakto ba may nag-ano kayo, nag-explore kayo pa sa dulo. Tapos Oh, may yun nga. or nababae or naglalaba. Naglalaba ata or ewan ko, naliligo kasi ano eh, talaga yung suot ng babae is yung, alam mo Parang yung damit pero butas-butas, so kita talaga yung katawan. oh, para, tapos yun, tamang high school, di ba? Uy, wow. may, Nagulat kami actually doon na pagsilip ni Arnold, tumakbo siya. And Tapos then, pagsilip, na curious kami, bakit tumatakbo? So, sinilip din namin. Grabe, pero nakakatawa kasi sa panahon na yun, may naliligo pa pala sa ilog. wala na ngayon. Mes- Drainage na ngayon ata yun eh. Pero Na, anyway, yeah, nasuntok ka ba doon, Pauli? oo eh. Tapos ako yung pinag-iinitan kasi siguro, mestizo. Oo, ikaw yung pinaka-pogi. Ako, na-flanel ako forma ano rin, Oo, bagings-tagings taon niya. mismo. Hindi, may time kasi na yung forma na ng mga dancer is parang forma na rin ng mga gangster. Tapos yung tingin ko pa kasi matalas talaga eh. Mhm, mhm. Akala mo masama yung tingin mo Ah, sa'yo, pero hindi pala. mismo. So, Nakaka, na, nakakatawang experience yun. Pero ayan. Polly, isa rin pala, bago tayo bumalik sa art is, pwede mo ba isingit paano ka naman na encourage na maging dancer? okay, so ganito yun. Bale, growing up kasi, para akong community guy. Mhm. So, yung pops ko rin kasi, parang sa network din siya eh. Iba-ibang tao, iba-ibang business ng mga tao. So, parang ako, nangyari, sa banda, tapos hindi ko na kino-close doors ko na mga ipaghalubilo pa sa mga dancer. Nice. Maganda yun. So, ganun talaga yung story ng life ko na yun, sila Pat, sila Body, Body the Barber, shout out. Yes, Polly the Barber. Richard Den Bernal, yung Yeah. mga La Kevin, yun, mga dancer. Tapos, nagkataon na ano rin, may mga parang meet up rin sa church. So, nadala rin yung hip hop din dun sa church. So, basically, yung ano natin, yung high school natin is parang hanapin mo kung saan ka fit eh. Pero nakita ko kasi parang as artist, parang welcome din ako sa iba-ibang ano, kahit sa mga iba-ibang gangster, di ba? Iba-ibang grupo. Parang, Kailangan, no? Hindi as an artist ang napansin ko, hindi lang sa drawing, kahit anong art. Napansin ko diyan, hindi mo as much as possible hindi ka pwedeng gumawa ng ano eh, kaaway or taong hindi magkakagusto sa oh, Tapos dapat lahat ng culture talaga ng kumbaga ano mang pwede mong pakisamahan mo kasi andun lahat ng market mismo, na mismo. actually hindi natin siya alam nung mga bata tayo.
kumbaga Parang nakikipagkaibigan lang tayo ng nakikipagkaibigan, which is nung nag-decide na tayo na magiging career na nga natin, kunwari sa amin sa music, nakakatuwa kasi hindi na tayo nahirapan na kumbaga makapasok sa isang gig, magkaroon ng first customer kasi yun yung yun yung kumbaga na build na natin nung mga binata tayo na hindi natin namamalayan, 'di natural ba? siya. Oo, At naging natural siya. Yun yung kaya sa mga gusto magsimula talaga, isa sa pinaka ina-advise ko, lakihan mo yung circle mo. Hindi naman kailangan best friend mo lahat. 'Di mm, ba? Pero ayun nga, as much as possible, hindi mo dapat bigyang panahon yung mga kumbaga may mga kaaway ka or as much kumbaga as mga kasalamuha ka na feeling mo tinatapakan mo siya, ganun. Kumbaga exit ka na sa mga ganung bagay kasi mas magandang ibigay yung time mo na bumuo talaga ng isang malaking community, 'di totoo, ba? totoo. Tignan niyo itong Sikimot ni Polly ngayon, 'di ba? Parang nakakatuwa kasi lahat naman ng brand nagsisimula talaga sa mga kaibigan eh, Mismo. 'di ba? Ayan. So sorry Polly naputol kita dun sa experience mo or sa paghuhulma mo ng iyong pagsasayaw. Mm. So yan, tuloy natin. So, yeah, balik tayo doon. So, yan, na-meet ko yung mga yan. Nung una kong na-meet tong mga to, skater ako, all black yung damit ko. Alam mo yung parang emo days. Yung Mismo. parang ganun setup ko nun. Tapos, sila, sobrang nakikurious sila sa pag-skate ko, ganun. So, para kaming nagtitrade ng information. Eh. Pagdating ko ng school, sila Pat, naka-windbreaker, Papa Oo. Air Force, yung ba ganun. So, parang, yun, kwentuhan, ganyan. Tapos, nakikisama lang din ako kasi good vibes din naman, makulit din yung mga kasama. Mhm. Tapos, at the same time, na rin, parang nakikita ko sila nagpa-practice every break or parang after school, ganyan. So, ang normal na estudyante, pagkatapos ng school, uwi na, di ba? Yes. Sila yung napapayagan na magabihan na umuwi kasi may ginagawa silang part ng school. Mhm. Yun yung gustuhan ko kasi dun na ako nag-enjoy sa high school, yung parang lalabas ka na nga. So, ano pa bang pwede mong gawin sa school besides mag-aral? So, syempre, may time ka pa makipaghalubilo sa mga tropa, ganyan. So, yun, doon na nakisama na ako. Tapos, sama ka sa amin, ganito, ganyan. Tapos, yun, the rest is history. Para nagkaroon ng grupo, ganyan, ganyan. Yeah. Pero kumbaga ang dancing pala sa is na hatak ka na lang kumbaga hindi siya parang yung sa art na kumbaga inisip mo siya eh. Hmm. Pati ba sa pagda-drums or talagang gusto mo talagang maging musician din? Sa drums, gusto ko talaga. Ang gusto ng paps ko dati, yung pinahihirapan niya talaga ako. Gusto niya akong maging gitarista, man. Pero parang yung puso ko pupunta sa drums Okay. talaga. Isingit ko lang, Polly, may kwento ka about sa tatay mo dati na yung distortion ng gitara ng tatay mo Oo, dati is scotch tape na ilalagay nga sa gitara para maging mabuzz siya. So, sobrang mind blown ko nun kasi kung tutuusin nga, kung iisipin mo nga, oo nga no, kasi ang rubber band pagka inano mo sa papel, may ibang tunog din yan eh. Ganun yung logic niya. So, ewan ko, hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatry. Matry nga minsan, lagyan ng scotch tape yung Stand distortion. magkakaroon ka ng distortion. Pero oo, naiisip ko talaga na makakaskas mo siya ng, yun nga, may buzz na siya. Hindi ganun siguro katapang, pero, yun nga, overdriven na yung tunog ng strings. Ayan. Okay. Maraming salamat sa kwento mong yun, Paul. Hindi ko nakakalimutan yung hanggang ngayon. Shoutout din Ayun. sa airpot mo kung mapanood nyo to. Hanggang hindi nalilimutan eh. Dati Mismo. kids. So, Polly, isa pang isa pang mga career path mo nga is etong skateboarding. Eto mahaba talaga tong kwentuhan. I'll try to make it short. So, naglalaro ka sa BSU nun.
Sinong nagsabi sa'yo na pwede maglaro sa BSU nun? Di ko rin alam eh, parang I'm not sure kung ako yung una, pero wala kasi akong nakikitang nag-skate dun. Tapos, parang, alam mo yung nag-i-scout ka ng pinaka-best na spot na yung flat siya, makinis. Oo. So, na-try lang na ano, kaya ko kasi mag-isa eh. Dati, talagang okay lang na mag-isa ako, hindi malungkot. Parang tinitake Oo. time ko. So, Paano ka naman na-hook sa skateboarding? sa skateboarding, yung ate ko naman is skater. Okay, okay. Ate Isa. Yan, oo. So yan, magkakasama sila nila ate sila ano, kumbaga, circle din ng Sayote Powers. Dati, nung LM ako, nag-skate na sila. So ako naman, pasikat din ako. Gusto, kaya ko rin yan. Pero nakita ko kasi yung lifestyle ng skateboarding, man. Parang, hindi siya yung, ano eh, kailangan mong gumaling. Kumbaga nakikita mo kasi yung, parang nabubuong family ba? Mm. Yes, Pa- kaya ka bumuo ng sariling family mo sa skate scene. So parang ano siya, hindi siya, parang kakaiba rin yung experience. So yun. Actually, si Polly kasi kung paano kami nagsimula na mag-skateboard. Lahat may idea na ano eh, umuusbong na ang skateboarding that time. And then si Polly kasi noon, mag-isa niya nga lang na nag-skate. Alam naman na namin, pero syempre may hiyaan dati. Hanggang sa dumating yung time, makikita mo si Polly may dalang 5 skateboard, tatlo, nakasakay sa jeep papunta ng CCDC. Kami kasi yung late na ano eh, yung late na kumbaga nakakilala kay Polly, pero yun nga sila Body the Barber, sila Richard, sila yung mga una talaga, which is nagulat na lang kami nung sumama na kami na yung dedication ni Polly is yun nga nagdadala siya ng maraming skateboard para makapag-skate lahat. Kasi dati mahal ang skateboard, 'di ba? Parang hindi mo naman, 'di ba? Ano naman ang kwento? Paano ka nagkaroon ng sobrang daming skateboard, Polly? Kasi grabe yun, umabot ng ilang generation yung mga board mo eh, hanggang sa mga bata na nasumunod eh. No. Ano kasi yun, siguro matagal ko nang gustong magkaroon ng magandang board kasi ang dati pag high school, puro second hand lang mabibili mong board Mhm, eh. yeah, yeah. And hindi pa siya yung, alam mo yung pudpud na ganun. So, Mhm, yun, siguro nagpakabait lang ako. Tapos saktong magpapa-California yung parents ko for like parang I'm not sure kung business trip or parang yung free ano pasyal ng business nila. So kinukulit ko yun parang ilang ilang weeks gusto ko talaga parang ganun. So ayun na-surprise ako na ano pumayag sila. May ano pa eh Street Vision, yan nga yung mga brand na yun. Element, yung Enjoy. Enjoy yung pinaka first brand new board ko, yung Panda na ano, pure white yung back. Nakalimutan ko yun. Oo nga pala. Ikaw ang nag-introduce ng brand na Enjoy. So, Tapos sobrang daming mga Street Vision yun, mga apat ata. hmm. Pero grabe, tumagal din yun. Noong time na yun, hindi naman lahat ng tricks, ano, flat ground. May mga caveman. Na-survive nung mga board na yun, eh, mga, sabihin na natin, 3 years. Mismo. Tsaka hindi pa si tayo sobrang pro nun eh. Kaya hindi siya yung ganun nasira. Sobrang pro, no? Pero yun doon ko na-experience yung mga quality na board. Mhm, Tapos kasi yung ate ko, paano na, pag grow up na, hindi na wala nang time mag-skate. So sa kanya yung element. mhm. May, may, So, meron kang, meron kang isang setup na parang galing sa isang sikat na pro skater eh. Aldrin Garcia ba yun? pinsan ata ni Kuya Josh yun eh. Josh, Oo nga, oo, tama. Tapos nabigyan, highest tapos record niya nun. ayun, oo, highest Oli, tama. Tapos saan na napunta yung board na yun? Yung Powell, Oo, yun, Powell Peralta pala yun, no? yun ang malaking question mark kung saan napunta yun. Kasi Oo na, nga. kasi naalala ko yung case yung case to, yung skate bag ng Powell na yun is na nakaw pa sa Jadewell eh.
Ay, hindi sa Sunshine Park tapos pinuntahan natin sa Jadewell. Oo nga, no? Alam mo yun? Wait lang, nakuha ba natin yun? Nakuha natin yun. Ininsist niya pa na parang sa kanya daw talaga. Pero may parang naalala ka kasi na drinowingan mo or nilagyan mo ng something pentel pen na Oo, nagmarka na sa'yo talaga yun. palatandaan. Sobrang kasi parang yung situation doon is paano mo masasabing sa'yo yan? Eh, drinowingan ko nga ng ano dito. Ayan oh, sabi mo. Mismo, ayun yun, si Aldrin Garcia. Oo, naalala ko yun. Minsan Kuya Josh. Tapos may mga magazine pa siyang dala. Yun yung mga magazine. And then, nakakatawa yung mga tech deck days sa high school. Kahit, ang nakakatawa sa isang uh, influence mo sa high school is kahit mga hindi skater nung pinakilala mo yung tech deck sa, sa school eh. Oo, Lahat talaga nag-tech deck eh. ang Kahit, ingay. kahit Ano, yung top 1 mo na kaklase, nagte-tech deck eh. top one. Gets ko yun ah. Yan mismo. Pero yan, anyways, yun nga, masyadong mahabang story ang skate scene. So, i-short na lang natin. Ayun nga, so, si Polly talaga ang nagsimula ng malawakang community ng skateboarders sa La Trinidad. So, Mm, magkakasama din kami, sumasali kami sa mga competition. Ayan. mismo. Yan, Corpus. Sa skate scene ko rin nakilala yun sa Ayan. BSC. Si Kiko, ayan, isa rin si Kiko. Ayan. Anong Yan. favorite trick mo, Polly, sa skateboarding? Skateboarding, favorite trick. Ano bang favorite trick ko nun? Double kickflip. Yan. Ang ano, medyo... Ay, tapos late heel. Yan nga. Yung Oli Late Hill. O, yan yun. Buti Yes. buti nga hanggang ngayon pag nag-upload ka ng video mo sa na nag-skate ka, nagagawa mo pa din. Kaya nga eh. Pinipilit ko. Meron kang isang video sa Cebu ba yun? Yung parang abandoned rin na ano. Oo, doon sila Motik na Sila na-meet ko. Motic, yan. Nagawa Oo, mo din dun eh. yun sa may parang kicker. Nice. So, Sa ayan, likod. Polly, balik na tayo sa ano, dire-diretso na natin sa hanggang sa pagtatato mo. So, yun, nag-stop tayo sa, yun nga, gumagawa ka rin ng mga clay. Mm. And then, ano pa yung mga may dadagdag mo doon? Actually, yun na yun eh. Parang art na yung story ng buhay ko besides sa, yung syempre, family. Or yeah, dyan na lang natin simulan. So, yun yung sa art, nandun na tayo sa high school, di ba? Skate, andyan na nangyayari. So, yung art kasi na i-apply mo sa buong life eh. So, na-apply ko siya sa, nangyari, sa skate scene. Merong, alam mo yun, mag-paint ka, ganyan. Mhm. Or mag-drawing. Tapos, kahit sa ano, kahit sa mismong mga assignment ng drawing, draw a human body. Yung parang assignment, gumanon yung teacher. Tapos tingin sa akin yung mga ibang alam na nagdo-drawing ako. Yun yung nagsisimula na yung hassle ko, men, na nababayaran ako. Tapos, imaginein mo, tol, parang ang allowance, parang less than 50 pesos. Kasi nga, katabi lang yung bahay. Tapos, kumikita ako doon sa may allowance ako. Yung mismong katabi ko sa classroom, gusto magpa-drawing ng, alam mo yung ballpen lang, babayaran ako ng 30 pesos niyan. Mhm. So, doon na ako nagsisimula na rin sa business side, sa art. So, yun, parang, yun na, magdo-drawing, ilang estudyante yung magpapadrawing ng human. Hindi ko alam yun ah. Ang alam ko lang na nagkaroon ka na ng hassle sa na tattoo. Yun din yung isang naging influence nun. Kasi, kaya nga nagpapadrawing sila sa ballpen lang kasi ma-erase din. Yun, kasi pag nakita ng teacher, parang call parent, ganyan, guidance, mga piercing, ganyan. Lalo So, galing tayo sa private school. So, ang daming bawal talaga. tapos, yun, nag-enjoy akong ginagawa siya. And at the same time, alam mo yung parang na-uplift din yung confidence ko as na-recognize ako na artist.
na parang yung ano na, official na. Parang dati hindi ka aware na artist ka kasi Oo nga, ginagawa. oo, oo. So parang nagiging official na siya. Now, parang ang tawag dito. Nagiging lifestyle na siya in a way na, uy, kumikita ako sa ano, na para lang siyang yung hindi kayong nag-work. Mhm, mhm. Sin So, getting s paid. Oo, sinong nag-introduce sa'yo ng henna tattoo? Um, Wait lang. Let me see. Di ko sure kung research tapos may mga nag-henna din kasi sa ano grupo ng Lakeside yung sa Burnham. Oo, yun nga, Y- parang dun ka lang actually makakita ng henna tattoo mm, dati. Yun, naging influence ko rin yung mga yun kasi ngayon katropa ko yung mga yun, tattoo artist din kasi yung mga yun. So sila Baguio kasi dito. Syempre ano tayo sa Latrina. So yun, parang nagtatong-tanong din ako sa nakakabili ng yung ano, yung bottle na specific, hindi siya nabibili ng kahit saan. Yung mismong timpla nun, Wala pang Shopee nun 'no? wala pa, hahanapin mo talaga na parang ano, naglalakbay ka talaga parang. Oo, So yun, sa henna, nag-start na rin yun. So yun na yung commission based talaga kasi mismo, magpapataka. mismo. So ano yun, free. Parang siya, tututo ka na, di ba? So parang nagiging way of service siya. And doon ko rin natututunan bago magtattoo yung may pagkakilala sa tao. Pag may hinayanaan ako, nakakakwentuhan ko siya eh. Or yun yung time yung dalawa na kasi community guy, diba? Ano yung pwede niyong mapag-usapan? Like, how are you? Or what do you do? Mga ganun. Mismo, mismo. So, Paano mo na siya na-transition sa actual tattoo na? yan. Ang story naman nun, tol. Yung ate ko, may mga tattoo na dati. So, yung nakikita ko, saan ka nagpa-tattoo? Doon napapasok si Desi Mendoza. Mhm, okey, oo. Yung Ah, una mong mentor, tama ba yun? oh, yung official na ano, pinakauna. Mhm, So, yung, sa mga nanonood, mga Baguio peeps, mga Trinidad peeps, nagtattoo-tattoo rin yan dati, hindi pa ako nagtatattoo dito sa Buyagan. Hindi ko alam yun. Pero nagpasama ako kay ate pag magpapatattoo yun. Sabi ko, damn, next level na to ah. Parang sa balat na yung artwork. Pero before that, gusto ko na rin talaga mag-tattoo, man. Kasi may pinapanood ako dating series nung bata ako, yung ano, Prison Break. okey, oo. Then na-imagine ko na ako rin, meron din ako mga tattoo sa katawan. Mhm, So, ang ganda kasi, man. Tapos, yun na. Sa nagtanong ako kay ate kung paano kaya pwede kaya magpaturo ganyan ganyan. mhm. So, yun kumbaga kung sa old school lang dati na ano, hindi ka basta-basta magtatato. Dati hindi ka nga pwedeng maging tattoo artist na lang bigla eh. Oo, Parang iba yung level ng ano dati, yung parang pagiging tattoo artist. Unlike ngayon na meron sa Shopee, gusto ko maging tattoo artist ng mga 1 month lang. mhm, oo. Ilang experience. So Lahat that lahat ngayon actually lahat ng mga gustong ma-incline or ma-involve sa isang culture. Ngayon ng actually madaming mabilis magsawa kasi spoon-fed na lahat ng gamit sa kanila, eh, ng resources, andiyan na lahat, eh, 'di everything's ba? there. Mhm, ayan. Eh, you have to earn it to be a tattoo artist. So, iba yung way of apprenticeship dati. Magsisilbi ka talaga sa anong kailangan niya. Ikaw mag ano. Chaperon ka talaga ng ano 'no, ng isang shop. Naalala ko pa, wala pa akong masyadong cash nun. Kailangan, pagpupunta ako doon sa studio na yon, kailangan ko pang magdala ng 2 kahan ng Yossi. Pamasahe ko pa lang, parang ano pa lang yun, parang yun yung behind the scenes na kung gusto mo talaga matuto. If you wanna learn, you have to do everything to get there. And yun yung main mission mo. Hindi na nagmamatter kung saan mo kukunin.
saan ka, paano mo gagawin posible. Mm. Nauhulman na ako doon, like, mga bagay na kailangan mong paghirapan. Oo nga, Tapos, tama. yun sa, balik tayo sa tattoo. Ah, ilang months or, ewan ko, halos isang taon na ata bago ako nakapag-tattoo. Nang actual na. Oo, Kamusta, kasi, kamusta yung experience mo doon? okay naman, unang experience ko sa tattoo, masasabi ko, hindi pala madali. Yung napapanood nyo guys na parang yung linya-linya lang yan. Hindi pala ganun. Nung unang try ko, marunong na ako mag-drawing Mhm. since kindergarten nga. Nung unang try kong ganun, nanginginig yung kamay ko. Mga ganun. Kumbaga, steady naman yung kamay ko nun. Mhm. Pero pag nagtatato ka kasi ng balat ng ibang tao, which is included na rin yung dugo, sugat. Oo. So, parang may pressure, papawisan ka. Alam naman nung client mo na first time mo, ganun. Alam naman, kasi mga client ko na una, hindi client mga Mga, tambay, mga tambay. mga tropa, Mga mga tropa. Ayan, isa na kami dyan. Isa na kami dyan. So, pero ano, kamusta? Anong, kumbaga, okay ba yung tattoo? Feeling mo okay na as a first tattoo mo or parang pwede mong sabihin na hindi, pangit talaga eh. mm, pangit talaga eh. Yung expectation mo, sobrang layo kasi mapufrustrate ka. Kasi yung sa mga nasa videos, YouTube, ang ganda, ganda ng tattoo. Pero yung unang magawa ko talaga Sublime and tapos yung alam mo yung expectation mo bata ka, parang gusto mo i-prove yung sarili mo, magaling ka. Doon lahat ng Mm. energy mo. So, hindi pala ganun. Oo. And anyway, sabi mo nga, 6 months to a year ka bago nakapagtato. Ano yung reason kung bakit? So, yun kasi, yun nga, you have to earn it. Hindi ka lang papatato ka agad. May bibigyan ka agad ng blessing na magtato ka agad. Ang tinuro muna sa akin, sanitation, yung setup mo, dapat Okay. May para process siya, hindi lang diretsong tinta. observe mo kung paano mo i-serve yung clientele, paano mo siya kausapin. So, hindi lang siya yung sa mismong tattoo. Mhm. So, parang tinuturo sa akin nun, paano nga makipag-connect sa mga tao, like paano sila alagaan, and yun, yung mismong malinis dapat. Yun yung pinakaunang number one rule na natutunan ko doon. Ang akala ko dati, parang drawing lang. Yun Okay. parang yung level ng linis is parang doktor. Oo, mismo. Dyan, mga plasma, mayroon ka dapat specific na liquid na surgical soap, yung mga ganun. So, sobrang detail siya. So, yung time na yun, sobrang saya ko na kasi dream ko na yun na ano na parang makapunta sa mismong tattoo studio. Malaking bagay na yun sa akin nung time na yun. So, parang checklist yun. Ayun, to Oo. continue. Ayan, Polly. Paano naman yung ano, alam ko ginawa mo rin yun eh, yung tinatuan mo yung sarili mo. Hmm. Ano naman yung experience mo doon? Ang experience ko, hindi ko na uulitin. Di siya masaya Parang, siguro sa iba, okay lang. Pero sa akin kasi, pag mababa yung pain tolerance ko Pag, pag ginagad ko yung needle, inaangat ko kasi masakit. Pag Oo. yung nagtatato, kahit masakit, wala kang magagawa Mhm, mhm. Tama, tama. Noted ka lang, ganyan. Ayun. So, tattoo after high school ata ako or hindi ko na maalala kung patapos ng high school, meron na akong machine. Oo, patapos na ng high school kasi pagka-graduate, Hmm. doon na tayo nag-say ano eh, tatuhan eh. Mismo. Dapat. Saan mo naman nakuha yung pinakaunang tattoo mo? So, tattoo machine or tattoo? Yung tattoo literal. Yun, yung mentor ko dati. Okay. Mga angas na ako nun. Akala, yan, pag alam mo yun, pagka may bago kang, yung first time mong tattoo,
lahat na ng taong may tattoo nakikita mo na sila eh. Oo, mga Napapansin mo na. tinitignan mo yung tattoo. Tapos ikaw naman kahit walang nagtatanong gusto mong i-bring up eh na, uy may tattoo ako. Usapang tattoo, no? Ayan, sorry Polly, medyo napapahaba tayo dito pero ayan, fast forward na tayo. Ngayon, nandiyan ka na sa Manila. Ano naman yung thing na naisip mo bakit kayo pumunta diyan sa Manila para makipagsapalaran? Expansion and to continue the vision tsaka mission. So basically, magkaiba kami body ng field pero same kami ng vision tsaka mission is to expand and to explore different types of culture ng craft namin. So, yun, nag-travel kami, nag-risk kami na wala pa kaming kaalam-alam galawan dun sa Manila, sa Makati, ganyan. So, nag-risk kami pumunta doon to explore and basically to learn kung paano gawin pa sa professional way and also to connect with different places. Ano So, yung parang sige lang, sorry. ang deal is parang how to be a worldwide artist. Mhm. So, Ano yung ano, sorry Polly. Ano naman yung nakita mong pagkakaiba ng tattoo scene ng Baguio City at saka ng Manila? um, siguro yung city kasi natin is way smaller than Manila. Malawak kasi ang Manila eh. So, central ng Pilipinas yung sentro. So, yung iba-ibang city ano yun, kakatabi doon. Sa Baguio naman, halos magkakakilala kayo and parang limited kayo minsan sa mga information, ganyan. Unlike pag sa Manila, iba na yung level ng yung parang eksena doon is different. Dut-dutan nga, di ba? Parang wala namang dut-dutan na yung international na ano Mismo, dito. mismo. Malaki. Kasi malaki yung city doon. Yun, yung difference siguro malaki. Malawak ang ano doon. Ang place doon. Meaning mas malawak ang utak kasi marami nga. Oh, Marami. ang ganda nun ah. Galing-galing. Akala ko sasabihin mo mas maraming customer. Siguro isa na yun. Pero marami naman din dito. Kaso doon kasi iba eh. Nag, Parang kaya nga eh, nagbabalikan ka no. Buti, paano yung schedule mo doon? Buti na harap mong isang araw ka lang nandito and then babalik ka ng Manila. um, mission kasi bro eh. Ano yun, parang may hindi ka ba maiwan dito, ganun? Or gusto mo lang talaga na bumabalik ka sa roots mo? Siguro, di ko rin maiiwan yung home, man. There's no place like home. Mismo, mismo. And at the same time, lagari din kasi. Kailangan, kumbaga, yung vision na like may plano ka, vision ako ng vision, di ba? Yung vision kasi, hindi siya, magastos siya. So, kailangan mo talagang gumalaw-galaw to put fun to it, to make things happen. Parang mga ganun. May isisingit ako dyan, sobrang parehas. Kasi yun nga yung misis ko nung nagta-travel kami around Southeast Asia. Dumating kami sa part na burnout kami. Yeah. Which is na burnout kami, hindi siya about sa yun nga sa travel pero isang hindi ko makakalimutan nasa airport kami sa Malaysia and then sabi niya sa akin na ang experience pala sa totoong buhay ay binibili. Mm. Hindi True. hindi 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 naman sinasabing kailangan mo ng maraming pera pero ang point is ayun nga na kung gusto mong may ma-experience na bago, laging may money involved eh. Oh, Pangalawa parang, diyan 'pag nagkakamali ka, gumagastos ka eh, 'di ba? mm. Simulan natin sa pagkain lang, hindi pala masarap. Experience, bumili ka, Mm. 'di ba? Totoo. Sobrang sobrang lapit sa sinabi mo. Ayan. Sorry to cut. Ayan, balik tayo. Yun na ganun yun. So,
Iba pa yun, di ba? Sa mission mo, kakain ka pa rin, magugutom ka pa rin, gagastos ka. Tapos, kung kailangan magiging masaya ka, gagastos ka. Kung Mhm. malungkot ka, gagastos ka pa rin. Kung kamali ka, gagastos. So, yun, about sa expenses, yun. Besides that, yung pag-travel ko, yun yung ginagawa, yung gusto kong ginagawa. And habang nagta-travel ako, marami akong nakikilalang hindi mo ma-imagine na kung saan sila galing. Sorry, may nag-sync lang sa isip ko bigla. Meron nga pala tayong isang beses na parang nasa bahay tayo isang gabi and then nag-decide tayong pumuntang Manila. The next morning, nasa Manila tayo, nag escape. Alam ko, Sobrang, yung parang may kukunin kang certificate ata dun eh. tapos ano, gusto mo sumama? Parang sabi ko sa'yo yun din. Oo, yung certificate ko Ako ng sa ano, nung bahay, nag-aral ako ng audio engineer doon. pero Bigla tayong nandun eh. ano, nagpaalam dun eh. Mismo, si Marco sana sasama eh. Hmm. Tapos sabi Kaso, mo, ako bahala sa'yo. Eh, oo, syempre, oo. wala pa akong budget nun. Ako bahala Hindi, sa'yo eh. ang kwento nun, Pauli, kaya ka sumama, may problema ka dito sa Baguio. Ano ba? Ikaw ba? Naalala mo nun, basta may something na nangyari and then sa Facebook, pinagpepiestahan ka dun. So parang sabi mo, parang gusto mong lumayo muna, kaya sumama ka. And then, ang nakakatawa dun, meron kasing isang comment sa isang post na sabi na, huntingin na natin yung poly na yan, sabi niya. Hindi mo maalala yun, poly. Maalala. Ito yung Ba? nangyari dun. Pumunta ta, basta yung tao na yun, parang sabi niya, huntingin natin yan. Aakyat ako ng Baguio, huntingin natin yan. Parang ganon yung sinabi niya. Oh. Tayo, pumunta tayong Manila. Tapos, pumunta tayo sa Cubao Expo. Alam ko na kung sino yan. Skater. What are the odds na yung skater na sinabing aakyat ng Baguio, nahahantingin ka nga daw, is Oh. nasa likod natin sa poste doon sa smoking area sa Cubao Expo. So, ando na tayo, di ba? Ang nakakatawa doon is hindi ka naman pala kilala. Yun nga Na eh. kasi kaharap na natin. Mismo. Tapos, yan yung nag-comment sa'yo kahapon, no, na hahantingin ka daw. Tapos, nasa Manila ka, katabi mo lang sa poste. Mismo. Yun, mismo. Cubao Expo. Cubao Expo. Kung naalala mo din sa bus, parang may ano eh, may off doon kasi nasa likod tayo. And then sobrang positive lang nung lalaki na nakakatakot talaga siya na parang bubunot talaga siya ng baril eh. Hindi tayo nakatulog. Na positive, no? Gag. Anyways, ayan yan. Biglang naalala ko lang. Yan, kaya kasabi mo sa travel mahilig ka nga, which is, oo nga, nagagawa na natin. Actually, hindi lang tayo isang beses na pumunta doon. Meron din yung group talaga tayo na may pupuntahan tayong skate spot lang ata. Ewan ko, Mm, nagsawa lang ata tayo sa Wangal. And then, bumiyahe tayo eh. Kasi mismo. doon na tayo yung may mga videos na tayo. Yun ba yung time na ano, sabi, wala pang naggagap dyan? Yun Yun, ba yun? yun yung sinabi ng isang skater na wala pang tumatalon dyan. Tapos ikaw, bigla mong tinalon, nakakatawa dun, umaambon pa. Sobrang dulas kasi, alam mo yung tiles ng Session Road? Oo, ganun. Ganun Takatak. yun eh. Takatak siya eh. Tapos sinasabi ng mga skater, alam mo, kasi gusto nang i-attempt ni Polly yun, ng Oli that time. Pero sobrang, ewan ko, sobrang negative lang ng vibe ng mga skater dun na, wala pa nga nakatalon dyan eh. So parang ang sinasabi nila is, imposible na yan matatalon niya. Diba? Parang ganun Which yung, is, end up nga natalon niya. sige, wait lang kayo. Medyo mayabang din, no? Pero hindi naman ganun. Parang, kung wala pa, edi, gagawa tayo. Oo, Gagawa na. hindi pwedeng kung wala pa, di wala na, di ba? So, yun naman yung vibe natin. Hindi naman tayo nag-angas-angas din dun eh. Nakakatuwang experience din. Kung isipin mo yung setup, ang angas din dun. Kasi, ba, wala pang nakakatalon. Tapos biglang, Bigla may ikaw, tumalon, no? ikaw na tayo, pumunta ka dun. Ba, Yun yung angas factor doon, yung hindi ka pa tiga doon.
Mismo. At saka hindi ka lang yung hindi tiga doon na hindi ka lang from Quezon City na tiga Valenzuela ka lang. Hindi, tiga Baguio ka eh. Layo, no? Layo nun. Bigla kang dumating doon out of nowhere. Ang alam ko lang kung bakit tayo pumunta doon is may may event ng Red Bull pero hindi ata natin napuntahan. Na Mm. bagong labas ang GoPro that time. Mm. Yan, so pumunta tayo sa isang skate shop muna sa mall eh. Oo. Basta ganun. Tapos parang late ata yung event na hindi pa magsisimula yung stuff. Kaya parang, Hindi rin natin na ano yun. nag-ikot na lang tayo sa Manila with our connections and then pagod na tayo nung hapon. Umuwi na tayo eh. Kasi naalala mo nung pauwi na tayo doon, yung bus sobrang bakante. Tapos kung Oo. saan-saan na tayo, talagang sa atin yung higaan na yung upuan eh. Wala pang grab-grab nun. Wala, Kumbaga, oo, wala. yung commute doon, magko-commute ka talaga Mhm, ng mga mhm. places na, alam mo yun. Grabe no na nagawa din natin. Ngayon, kung hindi tayo nag-podcast, nakalimutan ko na lahat actually yun eh. Di ba? Parang, Umaabot pa tayo ng Pangasinan din. oo, kung saan-saan. So, travel talaga, men. Talagang mga travel. Sa actually sa Pangasinan ng maganda kasi doon talaga nakilala tayo eh. Mm. Pagka dumadayo na tayo, talagang alam na nila yung mga pangalan natin. Nakakatuwa. Shoutout sa Lingayen. Parang, paano yun, mga crew? West Side tapos C. West Side C. Ulit doon. Skate scene, yun, parang halos part ng buhay ko na growing up eh. Kasama kayo. Yes, lahat lahat naman tayo. We just need to part ways nga kasi iba-iba talaga tayo ng Mm. kumbaga gusto rin na gawin. Yun, pero sabi ko nga ang ganda kasi tignan mo yung circle naman natin yun is literal na iba-iba pero hindi tayo halos nalalayo sa isa't isa kasi puro art eh. Puro art form siya. May nagbanda, may naggupit, may sumayaw, may Sobrang, nagtattoo. parang may realization na ako. Mhm. Buti lang, hindi tayo lahat pare-parehas ng ano, ng field. Kunyari, Pwede. hindi mo tattoo artist tayo lahat. Isang utak ng ano lang siya, isang industry. Pero imaginein mo, may barbero, may tattoo Mhm, artist, mhm, mhm. may podcast, may banda. So, kumbaga, imagine mo, nag-part ways nga tayo. Pero in time, pag kikita tayo, may mga maggagawa na tayong maraming bagay, di ba? Mismo. At saka hindi isa ang kwentuhan. Mismo. So, yun. Ayan, Oli, balik na tayo para mabilis na lang rin tong run natin. Mga 3 to 5 questions na lang. So, Oli, gusto ko lang malaman kung paano yung creative progress mo or process sa art or kahit sa anumang mga ginagawa mo. Mm. So, paano yung progress ko? Art progress? Yeah, creative. Creative progress ko, para ano siya, very natural lang siya. Kung may gusto kong gawin, parang gagawin ko na lang siya. Tapos at the same time learning experience. Wag kang matatakot magkamali. Kasi the more you do, the more na may matututunan ka. So pag matatakot ka na magkakamali, wala kang ginagawa. Wala kang na-accomplish or natututunan. It's either you win or you didn't learn anything. Parang ganun yung nangyayari na Mhm. kung hindi mo ginawa, wala kang matututunan. So, yung process ko is more on doing. So, may bagay na hindi ka pa nagagawa, gawin mo. Mhm. May idea ka, gawin mo, parang the right time is now, hindi ko aantayin maging perfect pa, maging parang mayari pag gusto ko maging tattoo artist, um, hindi ko naaantayin na magka-budget ako na mabili ko lahat. Mhm. First of all, kung Tama. at least may kung anong meron, yun yung gagamitin ko, ano yung, or kung anong merong budget, kuha ko na ito. Hanggang mabubuo siya. So, more on speed siguro na hanggat maaari may magagawa, gagawin mo. So, sa art side kasi, sa creative, nasa utak mo na yun eh.
Mhm. So, ganun yung process ko sa creative process. Pag sa tattoo naman, um, nakikipag-collaborate ako sa lahat ng tinatatuan ko. So, Ano naman yung most rewarding part sa trabaho mo, Tony? sa tattoo scene, ang rewarding part sa akin yung mag-exceed yung expectation nila sa ginawa kong piece. Mhm. And at the same time, nagiging kaibigan ko sila na parang, alam mo yung memorable pala yung tattoo session na hindi ako aware. Tas, yung parang after 5 years, parang kinakamusta ka, ganun. Mhm. Di ba, usually, pag service, binigyan mo ng service, come and go lang sila. Actually, yung next question na konektado diyan, meron ka bang tattoo na meron talagang sobrang lalim ng kwento niya na pwede mo i-share sa amin? Sobrang lalim. Ang siguro pinaka ano lang kasi talaga yung memorable na clientels na naalala ko yung pag may nag-pass away ganyan or yung ayun yung parang memorial tattoo. So kumbaga pag Ako, sa kaya ako tumawa kasi akala ko may nahilo. Fail, oo, fail, kayo. fail. Sorry, sorry. Pass away pala na ano. Pass away na namatay Oo, oo, sorry. Akala na ko. matayan. Biglang tumawa eh. Pero meron ka bang na-experience na gano'n, yung nahilo talaga yung Meron mga first 5. Pero may sa seminar namin paano maagapan yung puwede mo ba i-share kung paano yun? Para lang baka may makanood na, puwede palang mahilo. ganito. Ang first bakit nangyayari yun is it's either puyat or Hmm, wala sa condition yung katawan sa pain or mataas yung kaba. So nauna yung kaba tapos biglang magpa-pass out ng mga 5 to 10 seconds. So yun yung nangyari dati. Ano siya, first time nagpanic ako kasi parang ano siya eh. Alam mo yung kala mo nag-seizure or oo. huwa ka sa kanya na masisira yung buhay niya ba? Parang Wait, ganun. yung kapatid ko, Isa siya. 'di ba? Oo nga, eh, oo nga naalala ko. So yun. Isa yun Bigla. dun, eh, biglang pumunta sa CR. Tapos wait lang, tawar siya bigla. Oo. Hindi dapat ganun. Oo nga, oo nga. Naalala ko din. Anyways, Polly, um, maraming misconception about sa tattoo Okay. since then hanggang ngayon. Ano Mm. naman yung take mo dun or explanation mo na dapat hindi nila kumbaga gets mo na yun na Mm. mhm, Na dapat nila malaman, ganun, oo, or gano'n na realize. ano ba So, dapat yung mga kailangan nila malaman na hindi naman gano'n, it's not that bad, parang gano'n? so usually, nagka-clash yan una sa lahat sa religion. Mhm, Or like, parang icon siya dati for prison, ex-convict. Pero to brighten up ang tattoo industry tsaka tattoo scene about tattoos, ano siya, marami siyang magandang nangyayari. So, for example, as artists, see to it as a painting ba? Like, imagine yung mga wala pang tattoo dyan. Imagine you having an artwork on your skin. uh Isang factor yun, something na memorable sa'yo. Kunyari, nanay mo, meron mhm, kang tattoo. So, kumbaga, i-dedicate mo sa mga bagay-bagay or reminder mo sa sarili mo for self-progress. And one more thing is parang nagiging ano kami, as kaming tattoo artist, minsan nagiging therapist kami. mhm. So, imagine if may client din kami na parang problemado. Yeah, And yeah, oo. we actually care. Kailangan mo rin i-handle yun. And we actually care na it's not just a business Mhm, or not just a tattoo session. So, nakapag-usap kami about life, about yes. uh,
dahil sa tattoo, nagkakaroon ng kwento. Mhm. So, una sa lahat, ang tattoo ay isang kwento ng buhay mo. Yeah. Mga Yeah. walang sense or ano, may memories pa rin yun eh. Or Uh, may ganyan. yeah. So, ganun Uh, siya. so yes, because we also have a follow-up question na what are your advice sa mga gusto magkaroon ng unang tattoo or sa mga nagpaplano na magka-tattoo? Okay, sa advice sa mga wala pang tattoo. Hindi nyo malalaman hanggat di nyo natatry The best magpatattoo. advice, man. Kasi, kumbaga, wala namang mawawala sa inyo eh. Unless, ang advice ko lang, dapat meron ka ng trabaho. Make sure na it's connected to your, hindi siya maging hadlang sa future na gusto mong mangyari. Yeah, Yun. like work, no? Hmm. So, yun ang isa. Pag yung bata ka pa, parang gusto mo lang umangas. That's not Uh, the way. Parang there's also rewarding part of getting a tattoo. Kuyari, sa experience ko, may mga client ako na nakapag-graduate sila. So, yun yung magiging reward nila na, alam mo yung sense of achievement, yung tattoo. yes, sir. Mhm. So, yun din ang isang parang just a way to start. Kunyari, pag wala ka pang tattoo, hindi ka pa nakapag-isip ng papatattoo. Okay. Yan yung So, mga, Polly, meron ka bang mga mistakes na may share na sana hindi na mangyari sa mga aspiring tattoo artists ngayon? And also, pwede mo na rin bang ibigay yung advice mo sa mga gusto magsimula as a tattoo artist? okay. So, yung siguro, yung iiwasan na lang sa mga Mhm. tattoo, mga, existing tattoo artists. Siguro, very simple lang, bro. Parang, set aside the negativity. Parang, there's nothing wrong with having a lot of tattoo artists because yun kasi yung nagiging issue ngayon, yung dami na kasing tattoo artist. Pero it depends how you do you. Kumbaga, how do you give impact to the people or how do you bring how do you handle yourself as a tattoo artist? So, mahirap naman talaga kasi Mhm. ang dami tattoo artist. Pero, yun lang. If you're being a positive person or it's how you see a perspective na paano yung perspective mo tignan yung mga bagay-bagay. I think that will be the solution na wala nang paligoy-ligoy pa. It's all about your perspective. How you make the world go round, di ba? Ay, yeah. So, Napakaganda nun, man. sa mga bagong aspiring naman na tattoo artist is ano, gusto ko lang sabihin, enjoy nyo lang. Kumbaga, you'll get there. Mhm. Sa promise, pupunta kayo sa gusto niyo mapuntahan. Don't rush. Mhm. Uh, Take time. Yan yung mga masasayang araw eh. Pag ako, inisip nila parang, uy, solid yung ano sa Makati, ganyan. Pero kung aaminin ko, ang pinaka best times na experience ko of tattooing is yung starting to the middle. Yeah. Kasi sa middle na yung work part na eh. Hanggang sa malapit sa success, you're working so hard to maintain it. So, yung mga unang, ano, yan, yung journey nyo yung nagmamatter, hindi yung success. So, yun lang. Yun ang pinaka masarap na malaman nyo na, Ayan, maraming salamat dun, Polly. So, fast break lang tayo, Polly. Can you give us a short brief of your clothing brand, Sticky Moth? Saan mo nakuha yung pangalan niya? And nasa na siya ngayon? okay, so first of all, my brand is Sticky Moth. So, actually, it's not just a clothing brand, it is a progressive company. So, Damn. ano siya, sticky mouth is clothing is just one part of parang piece of cake. So, meron din kaming mga projects ng like for government community projects like free haircuts for the school.
So, yung mga behind the scenes, yung mga ganyan. So, isa pa is Sticky Mouth is a support system. For me, as artist kasi, alam ko yung pakiramdam ng walang support or financial support na parang yung i-invest ng tao sa'yo na para mangyari yung gusto mong mangyari. So that's what's happening like behind the scenes. May mga artists, kaya pansin mo, may mga rappers, may mga skater na sponsor. Galing nga eh. So ganun siya. And I'm dropping few clothings here na this December since malamig. Yung mga hoodies tsaka sweatpants. Ayun, nagkakaroon ng purpose yung mga nagkakaroon ako ng purpose as a person sa ginagawa ko. And nagkakaroon din ng purpose yung mga tao na nagiging part. So, yun yung nagiging factor ng parang formula ng brand. So, basically, yun yung summary ng Sticky Moth. So, sa pangalan, paano mo nabuo yung Sticky Moth? So, si Sticky Moth, actually, hindi siya brand nung una ng parang damit ganyan or whatsoever. Ano lang siya, gusto ko lang magkaroon ng product for pandikit ng stencil tattoo. So, meron na mapapakita rin mga photos na ano, mag-upload man ako. Ano siya, kaya siya sticky kasi pandikit. So, yung stencil solution kasi, pandikit siya solution siya, tapos didikit mo yung stencil paper mo na design. Yun. So, kumbaga, yun yung origin nun. Tapos, nung tumatagal, like, wala ka bang mga t-shirt na, ano, na, like, na binibenta? Wait, yung moth muna. Saan yung moth? Okay. So, yung mod, yun yung logo ng tattoo ko. Spa, So, saan mo nakuha yung moth? Bakit moth? ang story behind naman ng logo ko na yun is, I always work at night. Ewan kung Ah, bakit, eternal ako magtrabaho. And, every time ang setup ko ng gabi is, ang tahimik kasi, parang, alam mo yung, everyone's asleep, and then yeah. Same. Parehas tayo. Pagka ako gumagawa na ng mga kanta, kung ano mang gagawin ko, mas maganda sa time na ganyan nga. nag-aasik Mm. ka mga ideas mo, tsaka Oo, mga. andun. Sobrang tahimik. So, yun. Ang setup ko is ganito, dim light, tapos yung ilaw is nakatapat lang sa tinatatuang ko. So, to keep it short, parang yung mga moth bigla lumalabas-labas na pumupunta-punta sa ilaw. Mhm. So, at gawin ko kaya tong ano, kasi yun yung reality Gets. yung Tama. moth. So, pinag-connect, hindi pa siya ano yung tattoo name is hindi walang moth, walang ano, logo lang siya. Mhm. So, tattoo studio. Okay. Hanggang sa yun na nga, may nagtanong na parang trip rin nila ng clothing line, no? Hmm. So, So, parang i-separate ko kaya kasi nag-grow na siya eh. Hindi pwede. okay. Separate ko yung Poly Tattoo Studio and then Sticky Moth para maging branding siya. Mhm. Sa branding, ayaw mo naman ng brand na Lian Kyles. Yes, sir. Oo. As, di ba? Meron kami actually pinag-usapan yan kasi merong isang company ngayon dito sa Pilipinas na sobrang ganda ng mga gitara na nire-release nila. Hmm. Pero sabi ko nga kay Marco na, sabi ko, ang ganda sanang bilhin. Pero yung brand ng gitara is Clifton. So, sino naman ang maglalagay ng pangalan niya sa brand, 'di ba? So, kung may nagtanong, anong gitara mo? Clifton, bro. 'Di ba? Kawawa naman si Clifton. 'Di ba? Hindi talaga eh, 'di ba? Hindi Gets siya. mo. Oh. Oo. Yan, so Polly, kailangan ko na talaga siyang ipunta sa last segment natin, which is so maraming salamat. Sobrang bitin sobrang bitin na itong kwentuhan natin, pero ayan, ayaw rin nating mapatagal yung oras mo. Actually, may nag-aantay pang client si Polly ngayon sa likod niya. So, ayan. Pero ito na, dalawang question. Hindi siya connected sa lahat ng napagkwentuhan natin. So, ano lang, madali lang naman to, basic lang naman to. So, ang unang tanong, Polly, is, ano ang favorite Bible verse mo? Meron ako. Nakatattoo rin sa akin. Ay, okay, nice. Ako Oo. personal.
Colossians 3:12. And that is Gusto mo ba ano, ano ko? hindi, So, wag mo nang sabihin yung verse. Bakit na lang? Bakit na okay. lang? May mga characters kasi doon na reminder ng life na parang let's say lahat tayo may iba-ibang prinsipyo ng buhay. Mm, So ako, meron akong binild na as life verse ko. Meron siyang parang eto siya kasi ano siya therefore as God's chosen people. Parang God's chosen people. So pag chosen ka, meron kang responsibility which is to be gentle, to be patient, and to be humble. Ano pa ba yung nakasulat doon? Compassion. So parang ano, clothe yourself with compassion, kindness. So may mga bagay na ina-apply ko siya sa bawat galaw ko. Kaya parang ano siya, ewan ko, yun yung tumatak sa akin ever since eh. So usually, di ba, John 3:16. grabe, lahat, pang 8 episode ka na sa lahat ng napagtanungan ko, lahat sila may nabigay na verse eh. Pero kailangan ko na rin ata mag-build kasi wala sa akin. Ang lakas ng loob ko nagtatanong. Actually, naisip lang to ng misis ko to be a part of parang something na joke sana. Which is naging seryoso sa segment kasi lahat talaga ng tao merong sariling Bible verse. Is essential na ngayon. Essential na Kaya ngayon. wala, naging part talaga siya nung segment. Ayan, so napakaganda ng Polly. Eto last na, pinaka-last na talaga is, pwede mo ba kami bigyan ng isang trivia, fact, chismis, kahit ano, na feeling mo konting tao lang yung nakakaalam at saka dapat hindi siya connected sa lahat ng pinag-usapan natin. Kumbaga ilabas natin. Pwedeng tungkol sa dinosaur, something like that, kahit ano. Politics, bro. Okay? Sige, sige. Kumbaga, ano, parang naisip ko lang crazy idea. What if yung hinahanap nila kay Alice Go na kung sino saan siya nag-work, kung sino yung boss niya. What if siya talaga yung main boss? Tapos parang ano siya. So, kaya tinitignan mo sobrang kalmado niya. Oo nga Nakakatakot. eh. Perfect siya na ano no, na kriminal. Nakakapag-smirk pa siya. Mismo, mismo. Kung isipin mo, what if siya talaga yung main boss tapos parang pinagloloko niya lang yung Senate. Tsaka alam mo yun, parang kung ako si Alice Guo, parang di ba, ano naman nung mga to, hindi Saka nila ako wala talaga silang nakuha no sa tagal ng ano hanggang tayong view hindi lang ako sinusubaybayan ko nakakalungkot nga wala na eh. di Pero ba? sa viewers nagsawa na sila no. Ako ngayon, Duterte ngayon eh. Oh, Duterte na ngayon. Wala lang, parang crazy idea na lang. What if siya talaga tapos parang marami siyang mga tao na, alam mo yun, na Yan ata ang pinag-uusapan niyo ni Body the Barber eh. Kasi yan rin yung trivia niya sa akin sa episode eh. Alice Guin ba yung ano Oh, niya? parehas. Bad. So feeling ko sa free time yung dalawa dyan sa Manila yun ang pinag-uusapan niyo. Parang kumbaga, alam ka naman na nag-work ako ng ilang years ng tattoo, tas tattoo pa rin yung ikikwento ko sa kanya. O kaya, Actually. Yun nga, parang, pagka nga ano, pag may mga nagtatanong, paano pagka nakakakwentuhan mo yung gitarista? Sabi ko, alangan namang gitara na nga yung ginagawa niyo, magkukwentuhan pa kayo sa gitara. pwede naman, pero kumbaga, meron pa ibang pwedeng pag-usapan. Hindi, I mean, sorry, parang ang point is, paano niyo pinag-uusapan yan? Yung mga theory kasi yung parang tanong. So hindi mo naman ikukwento yung buong theory ng gitara sa another guitarista eh. Siguro experiences lang, ganun ganun. Anyways, yan Polly, maraming salamat na napaunlakan mo ako. Thank you very much. So, sabi ko nga buong buhay kong pasasalamatan na nakilala ka namin dahil sa lahat ng ano, hindi lang sa akin, aminin natin sa totoo, ikaw ang nag-introduce ng sobrang daming culture sa buhay namin na hanggang ngayon nahahawakan pa rin natin.
So, Marami. kumbaga, ikaw talaga yung isa sa pundasyon ng lahat. Hindi naman natin alam na ganito tayo ngayon. Lahat Oh, lahat is napupursue yung career. Pero yan nga sabi ko, lahat yun is isa yun is dahil sa man. So, thank you very much. Ingat ka lagi sa mga biyahe mo. And syempre, nakikita ko yung grind mo, solid-solid talagang napag-usapan nga natin na halos wala nang tulog pero gusto ko lang i-remind tol na syempre health first. mm, Ayan, so wag natin kalimutan yun. yun nga. So yeah. Thank you very much, Polly. So dito na nag-end ng local stage. So thank you very much, man. All right. Click here. Click here. Thank you very much. Thank you, thank you.